Jessica, tama yan, dahil hindi na lamang ang kaanak ng 6 na pulis na napatay nga sa sinasabing misencounter sa Samar ang nagtatanong, kundi maging ito mismo mga nakasurvive sa sinasabing nga misencounter ay marami silang katanungan. Gaya nga ng iyong nabanggit, Jessica, nagtataka daw sila or para sa kanila, imposible raw na hindi sila makilala ng itinuturing nga raw nilang kabaro sa AFP. Samantala yun nga sa pagdalaw kanina ni AFP Chief of Staff doon sa mga nasugatan, hindi rin naiwasan naging emosyonal siya, sabay paghingi na rin ng dispensa doon sa mga nasaktan. Naiyak na lang si PO1 Romulo Cordero Jr. nang bisitahin sila ni AFP Chief Carlito Galvez na humingi ng pasensya sa misencounter na ikinamatay ng kanyang 6 na kapwa-pulis. Naiyak lang ako kasi naalala ko yung classmate kong nag-aagaw buhay. Si PO1 Remendigo ang tinutukoy ni Cordero na namatay matapos silang paulanan ng bala ng mga sundalo. Kahit daw tinamaan din si Cordero sa kamay, pilit pa rin niyang binuhat ang kaklase. Sinabihan lang namin na, Mit, lakasan mo lang, Mit. Namatay habang binubuhat namin. Sino to? Sir. Hello, sir. Headshot, sir. Pasado alas 9 ng umaga noong Lunes, nang paputukan ng 87th Infantry Battalion ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang mga unipormadong pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion ng PNP Region 8. Parehong nasa lugar ang dalawang pwersa dahil daw may tinutugis na mga miyembro ng NPA. Sa kwento ng mga pulis na nasugatan, mahirap daw paniwalaan na hindi sila nakilalang pulis ng mga sundalo. Sa bandang likuran daw galing ang pagpapaulan ng bala sa kanila habang nagpapatrolya kahapon ng umaga. Nung paulanan kami ng paputok, yung gamit ata yun ni Gib kasi umuulan ng bala. Nasa likod ko siya nung inambush kami. Drop na lang. Hindi na kayo nakaganti. Parang ambush yun. Kaya paalis naman kami dun. Paalis na. Oo, paalis na kayo. Kaya yung mga tama namin sa likod, tagilid. Di na kayo nakaputok, di na kayo nakaretanding. Nakaputok pa. Full battle ng kami, kompleto kami ng uniform, tapos mga bag, tapos yung mga vest namin, may mga pulis na naka-kuhan. Iimbestigahan ng AFP at PNP para matukoy kung nasunod ang standard operating procedures ng mga pulis at sundalo. We wanted to really deeper kung ano po nangyari. Ang enemy natin, no, they also wear the same uniform. That's part of their tactics, no, diversionary tactics, no. Pero kahapon pa lang, aminado na ang Pangulong Duterte na nangyayari talaga ang mga ganitong misencounter. Nobody wants it. Actually, what happens there is the Murphy's Law. If anything can go wrong, it will go wrong, just like the misencounter. Ang pamilya ng mga namatay patuloy na naghahanap ng sagot kung ano ang nangyari. Nasayang na buhay ng asawa ko. Huwag nilang takpan. Kasi nakakaawa naman yung pamilya ng mga naiwan. Kasi yung mga asawa namin nakakaawa. Naiibsan man daw ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng 6 na pulis na napatay sa misencounter dahil sa pagkilala sa kanilang kabayanihan. Hiling pa rin daw nila ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ang 6 na pulis na napatay sa sinasabing misencounter sa Samar. Binigyan din sila ng pinansyal na tulong. Yung mga financial binibigay sa amin, pampalubag-loob lang yan sa amin. Yung medalyang yan, hindi namin kailangan yan. Sana naman po, hindi mauwi sa thank you lang ang buhay. Ang asawa ko. Jessica, kasabay nga ng personal na pagpapaabot ng pakikiramay ni na AFP Chief of Staff Carlito Galvez at itong si PNP Chief Oscar Albayalde ang kanilang pagbibigay nga ng katiyakan dito sa pamilya ng mga nasawi. Gayon na rin yung mga nasugatan ng bibigyan ng hustisya ang nangyari at sinabi na rin nila kanina na walang whitewash na mangyayari. Samantala, Jessica, ngayong hapon, nagsagawa na rin ng ocular inspection itong Board of Inquiry. Ito yung joint investigation ng AFP at PNP doon sa encounter site at bukod doon sa kanilang inspection, nagsagawa
magsagawa rin sila ng reenactment. So aantabayanan natin, hopefully makakapagbigay na sila sa atin ng mga initial result doon sa ginawa nilang inspection kaninang hapon lang. Jessica. Marisol, bagamat unprecedented yata yung ginawa ni AFP Chief of Staff Carlito Galvez, no, na isa-isa pinuntahan niya yung mga survivor nitong nangyari at nag-sorry siya, no? Parang wala ako naaalalang ganyan pang insidente, although I could be wrong, no? Baka SOP naman yan nila. Pero ang mas importante kasing tinatanong ngayon anong gagawin nila para hindi na maulit itong ganitong misencounter o yung namamatayan yung hanay ng mga sundalo at ng mga pulis sa friendly fire. 'Di ba? Anong gagawin nila at paano nila tutukuyin kung saan nagkaroon ng lapse dito sa insidenteng ito sa Samar? Ang isang magandang bagay, kung maituturing mo ito maganda, Jessica, na makatutulong, ay meron mga witness actually doon sa area na we understand isa ito ngayon sa pinagbabasihan ng nagiging investigasyon ngayon ng joint investigation nga na ginagawa ng AFP at PNP. Bukod pa riyan, parehas na kinukuhanan ng panig, magkakaroon ng reenactment. We understand dahil kanina nagkaroon ng reenactment sa panig ng PNP at sa mga susunod na araw, magkakaroon naman ng reenactment this time sa panig naman ng mga sundalo. At yun nga, parehas may mga, kumbaga may survivor kasi dito sa PNP side. So sila mismo ang makakapagkwento kung ano talaga ang nangyari. And at the same time, magsasabi rin ang kabilang panig, ito naman yung mga sundalo, kung ano rin talaga ang nangyari. So isa doon sa kanilang aalamin, bukod pa doon sa kung saan nagkaroon ng problema sa coordination, kung ano talaga ang nangyari doon. Dahil maraming mga lumalabas na, Jessica, na unang-una na nga riyan is yung distansya ng ng distansya ng sundalo mula doon sa pulis, ang distansya ng bawat pulis mula doon sa isang pulis na namatay din sa sinasabing misencounter. So maraming mga factors, maraming elements ang ngayon mga pwede nang isama doon sa kanilang investigation. At yung isang tanong mo, Jessica, na paano hindi maiwasan, aminado ang AFP at PNP na even in the past talagang nangyayari yung mga ganitong misencounter. Meron naman daw silang mga SOP na sinusunod, but this time around, ang sinasabi ni General Galvez, magkakaroon na raw sila ng parang joint na pag-uusap this time around. Yung coordination, yung binanggit nga niya sa atin kanina, itong si General Albayalde ay bibisita daw mismo sa JHQ ng Sagayon, ay maplansya, mailatag ng maayos para magkaroon ng clear-cut policy kung ano nga ba talaga ang flow ng coordination ng kanilang gagawin. Dahil isa ito sa nagiging problema ngayon, bagamat ayaw pa nilang sabihin na nagkaroon talaga ng problema sa coordination. Ang sinasabi lang nila, aalamin what went wrong. Ayaw naman daw nila at this point in time na magsisiyan. So para hindi na raw maiwasan ito, joint na ang kanilang gagawin na pag-uusap, ang kanilang paglalatag nitong mga SOP ng Sagayon daw, every time merong operation, talagang sisiguraduhin nila na meron talagang coordination. At ang pinakamagandang araw gawin dyan is dapat mangyari daw yan ng top to bottom dahil daw mas madaling gawin daw yun dahil ibig sabihin kailangan mag-comply yung mga nasa baba rather than yung medyo nakakagawian daw na nagiging bottom to top dahil ang tendency daw niyan is minsan hindi raw nakakaskade hanggang doon sa mga kinauukulan na dapat makaalam sa sinasabing coordination na yan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.